are here for our 4th episode of Sinag Lokal Podcast. Hello! Hello! Yes! Okay, let me introduce. Okay, on our right over there, si Boss Lindon of Asian Food Mart in Holbrook. Hi! Kamusta po? And then sa tabi ko naman po si Boss Israel ng Pinoy Republic and Sons in Worcester. Hello! Thank you so much. Magandang umaga. Nasarapan naman kayo sa breakfast? Sobra. Nakalimutan ko na problema ko. Sa sobrang sarap. Isasama ko sa edit yan. Okay, so go. First question natin. Kay Boss Israel muna tayo. Paano po nagsimula ang Pinoy Republic and Sons? Ano bang mga early beginnings nito? And then pag-usapan natin later on kung ano po yung mga naging common struggles during starting. They started the Filipino store. Nung nagkaroon ng opening, binenta sa amin. So, nung binenta, we took over. May partner ako noon. So, yung partner namin, medyo nagkaroon ng issue. So, binenta sa akin yung share nila. As solo na? So, ngayon, solo na ako since 2015. Since 2015. So, Okay. 2015, 9 years na ako. So, ano may plano yan sa 10 years anniversary? Yeah. 10% discount. Parang, guys narinig niyo yan. Dito sa Sinag Lokal Podcast, may 10%. Pag hindi yan nangyari, kailangan. Tapos po, ano yung mga naging common struggles niyo nun? Common struggle during the pandemic, medyo mahirap kumuha ng product. So, kailangan mong minsan suyuin yung mga supplier na para kang bigyan ng products. Mm-hmm. Kasi instead na ibibigay nila sa amin, siyempre isi-segregate muna nila yung products nila sa town nila, which is New Jersey and New York. Right. O even the California. Okay. So, kailangan namin mag-produce ng product para may pambayad kami ng rent, ng tao, ng bills, kuryente. So, lahat yun. O mga overhead. Mga overhead. Kay Boss Lindo naman tayo. So, paano naman po ang naging storya ng buhay ng ating Asian Food Mart sa Holbrook? Okay, before kasi, nag-work ako sa hospital. And then, naboboard na ako sa trabaho ko. And ever since, nasa New York pa, gusto ko magbukas ng tindahan ng Filipino store. So, way back 2011, lumipat kami dito. And then, nag-work ako. So, after 5 years of working, naghanap ako ng pwesto. Sabi ko, gusto ko ituloy yung Filipino store. And then, yun, ito yung sa Holbrook, nakita ko. Gusto ko yung space, mura. Then sabi ko, for sure, siguro may Filipino naman na nakatira doon sa area. Yeah. Tsaka babiyahe talaga kami. Para lang mag-Filipino products. Oo nga. Sure yun, yes. Yeah. And then kasi nakita ko, sabi ko, like, iilan na yung Filipino store doon. Nung nagpaplano ako, panay tawag ko kay Israel. Kasi may contact na ako ng mga suppliers sa New York. Pero like yung paano papasok yung produkto dito, yung hindi ko alam. Kasi before, ako yung kumukuha doon. Yeah. And then may mga questions ako, operating expense. Kaya before ko binuksan yung tindahan, nagtatanong ako sa kanya palagi. Yung in-laws niya, mid-90s kilala ko na eh. Okay. Especially yung brother-in-law niya, kilala ko na. Late 90s kami magkakaibigan. So between the two of you, dati na po talaga kayong connected. Yes. So when you were starting your grocery, si Boss Israel ang naging contact mo about it. Okay. Kasi yours is year what? 2016 December. And then sa'yo, as a solo, 2015. 2 years lang yung gap. Okay. Ayun naman palang And then from there, medyo nagtulungan na kayo on how he can get started. Sa inyo, Boss Lynn, anong naging common struggle sa inyo? For your entire grocery ownership, anong most common struggle sa inyo? Problema, number 1, products. And then number 2 was customers. Kasi syempre, like specialty products tayo, Filipino foods. So yung customer mo, mostly Filipinos lang. So unlike yung ibang convenience store, kahit sino pumasok. Mga Asian talaga. Wide parang H-Mart ganyan. Pero may mga customers po ba na non-Filipinos naman? O usually kasi may asawang Pinoy or Pinay? Or may kamag-anak na Filipino kaya nagpupunta doon? Or majority kasi, mga asawa, mga Amerikano eh. Yeah. Na pumupunta sa store. So, mayroon din mga ibang lahi na pupunta ron. So, tinatry nila yung products. Okay, ang next question ko dyan mamaya, what is your business or job here when you moved to the US? Ang first job ko dito, I used to work at MIT Coop in Kendall Square. So, sa receiving department ako. Pero sa Pilipinas po, yun din ang background nyo? No,
Pumunta ako dito as a student eh. Wow! Anong year Oo, yan? 93. Wow! Ang tagal na pala. Yeah. So, Veteran na nag-work naman. ako and then I went to UMass Boston. Okay. Ako kasi baby pa lang, Yeah. 2020 ako dito. I took some classes. Pero po yung family nyo, nandito na noon? Oh, or? my mom, nasa Wayland siya. Okay. Wayland, Mass. So, pero kami sa Cambridge tumira. Even my mom before. Yung stepping ground ko, Cambridge. Even my mom. So, nung lumipat kami ng Natick, si mami ko naman lumipat ng Wayland. Tapos kay Boss Lindo naman, ano yung sabi mo na first nasa medical field ka, first job mo? First job ko actually sa New York. New York, yes. Oo, sa ano ko, billing kami sa warehouse. So, nagbebenta kami ng mga refurbished na mga electronics. Electronics. And then from there, lumipat ako as a sales with the same company. Until na lumipat kami dito. Ano po ang reason kung bakit kayo na-transfer na ano? Relatives? Yung wife ko kasi taga dito. Taga Okay. Boston, yeah. So we decided na mag-move dito kasi gusto niya magkaroon ng anak. So mas madali dito kasi nandito yung mga in-laws. Okay, start tayo kay Boss Israel. Yeah. Ito na. Pag-usapan natin ang kabisihan. Kala ko, Ang kabisihan ng grocery. What does a typical busy day in a grocery look like? Tama ba yung English ko? Okay. Pwede na yun. Pwede na yun. Oo. Saturday, kasi may mga cook food eh. Halo-halo during the summertime. May ganon. Kasi ang typical na mga Pilipino, yung off nila is talagang weekend eh. Yes. So doon sila nagkakaroon ng chance na mag-grocery. Actually, minsan dire-diretso eh. Aha. Yung tao, minsan hindi ka nakakaupo. Nandun ako 2 hours before mag-open yung Okay, store. which so, is- nagpe-prepare ako, tingnan ko kung ano yung mga bungi sa mga shelving. So, Okay. re-restock ko. Okay. So halo-halo na 'yan, customers na bumibili ng groceries, ng food. Kasi nandun din si Boss Jervin, right? Jervin Ng Sabado. and Jules Kitchen. Okay, ng morning, Morning. Okay. Nag-start sila 10 o'clock. 10 o'clock. Hanggang sa maubos na yung food. Tapos po sa hapon, paano ang closing period niyan? Closing, normally naglilinis kami starting 5:30 eh. So bago i-close yung store. Yung register naman, 6 o'clock. Kasi Okay. close namin yung register eh. So between sa umaga and sa hapon, ang pinaka-peak po niyan sa inyo is kailan? Minsan 9:30 may nag-aabang na kasi sa 9:30. labas. Ay, eh. talaga? Oo, Parang yeah. concert? Ano Taylor Swift concert? Dapat So ganyan pala. minsan may ganon. So wala akong choice kundi papasukin yung customer even though na magbubukas ako ng 10 o'clock. Pilipi, habang nagwawalis-walis pa ng konti. Yeah. May Oo, ganyan. So yun. So minsan naman may tatawag 6 o'clock in the afternoon. Close na kami. Oh, pwede ka ba maghintay hanggang 6:15? So hintayin ko na lang kasi yung iba nagta-travel either Vermont, New Hampshire, or Maine. So medyo may flexibility ng konti. Yes, Basta oo. kailangan mga Filipino Pagka community. wala lang akong lakad. Tapos, Kasi, paano yun pag isang boy bawang lang pala yung binili? Tapos, okay lang yun just to entertain the customer. diba? Nagpa-intay pa, boy bawang lang pala yung binili. Okay. Kay Boss Lindo naman, paano ang iyong Saturday? So, yun ang pinaka-busy, kasi sabi nga ni Boss Israel, talaga weekend talaga ang time na mga Filipino mag-grocery. Kamusta po ang umaga at saka hanggang hapon nyo? Oh, so like kami, nagbubukas ako like 10 ng umaga hanggang 8 p.m. So yung sa akin naman, yung flow, kumisan like sa umaga, from 10 to 11, medyo tahimik. And then all of a sudden, biglang magiging busy. Oh, so actually, hindi siya pare-pareho. Oh, iba-iba yung flow ng traffic ng customer sa akin. Yeah. Tapos, halo-halo yan. May grocery, tapos may nagpapaship din. Kasi last time I was there, sa akin personally, I bought, mga hot dogs. Tapos may nagpapaship din. Meron nagpapaship. Yung iba doon din nagpapack ng box. So kung minsan, sa umaga pa lang, before ako dumating, may nagpapack na ng box doon sa labas. Para pagbukas ko, ready to Yeah. ship na, yeah. Tapos I remember sa inyo, Boss Israel, dyan ako, first time ko sa Worcester, kasi malayo sa akin ng Worcester. Malayo nga. Pero naghalo-halo ako dyan. Oo. Okay, pero bago ko makalimutan, sa inyo po pala, Boss Israel, may shipping din kayo. Like, both of you, actually, you offer na dito nyo na lang i-pack. Kasi nakita ko yan sa Facebook ads nyo na
kung may nahihirapan kayo mag-pack sa bahay, dito nyo na lang i-pack. Paano po ang ang proseso ng shipping sa inyo? So normally ganito. So kagaya may mga matatanda. So hindi nila kayang buhatin yung mga box nila na ipapadala. Ang mga seniors so, natin. Sinasuggest ko sa kanila, bring everything in loose contents. Then you can pack it inside my store. Kasi Or may outside, space naman. may space. Yeah, kasi kay Boss Lindon may space din doon sa harap. Right. May mga nagpa-pack din doon last time. And then gaano po kadalas yung mga ganyang pa-shipping? 'Di ba may schedule din kayo diyan? So yung cut-off namin parati every Sunday. Sunday. Yeah. So tapos kukunin sa amin every week, which is Wednesday and Thursday. Okay. So, dadalhin sa New Jersey or Maryland, tapos isi-ship naman yun a week after. Sa inyo po, Boss Lindon, paano naman ang processing ng sa inyo? Ganun din, same din? Yeah. Okay. Unless kung makahabol sa Wednesday morning. May humahabol? Wednesday morning, yes, Meron meron. din. Talaga. Siyempre, flexibility ulit. O sige, para ganyan. May limit po ba yung kung ilang boxes lang yung pwede? Wala, unlimited yun. Dito, may question ko lang out of my own curiosity lang. Wala naman. Unlimited. Unlimited. Yeah, oo. Ito na, ang ating mga favorite na chikahan. Ano po ang best sellers sa store nyo? Start tayo kay Boss Lindon. Ano mga best seller mo dyan? Usually, bestsellers namin, frozen goods. Mga hotdog. Yes. Yan. Especially ngayon kasi meron ng Pure Foods hotdog. Okay. So, hotdog, tocino, longganisa, at saka yung mga bangus. Bangus na frozen din. Frozen, yes. Tapos, sa snacks naman. Variety. Like usually, like mga chippy, ganon. Chibi pa din. The classics. Yeah, mga classics, yes. Yan. Sa'yo naman, Boss Israel, ano mga best seller? Bukod sa mga halo-halo nyo dyan. Kagaya na sinabi ni Lindon, yun din, yung mga frozen products. All seasons yan. Mga pa-winter, Yes. spring, Right. laging mabenta. Yeah. And also yung mga chichirya. Aha. So, variety. Tama yung sabi ni Mga Lindon. piatos, gano'n. Piatos. My favorite yan, piatos, bicat, gano'n. Clover. Yan. Meron pang isa, yung Mr. Chips, di ba? Mr. Chips. Yes. Chicharon. Tapos sa mga kids, yung mga pillows, mga Yan. ganyan pillows. Yan. Stick-o, yeah. Stick-o, Stick-o, yes. yeah. Pero kayo naman po, dun sa bestseller nyo, anong favorite nyo dun? Aminin! Ako, chorizo di Cebu. Chorizo, frozen din. Frozen. Yes. So, yun yung langgunisa sa mga Bisaya. Okay. So, masarap siya. Okay. Sa'yo naman, Boss Lindo, anong favorite mo dyan? Yung mahilig ako sa longganisa. Longganisa. Yung sweet longganisa. Favorite ko din ang longganisa. I think every Lahat naman Filipino tayo. naman longganisa eh. Oo. Di ba may spicy longganisa Tsaka na po red ba? hot dog. Red hot dog. Si Lucas, yung anak ko ganyan. Mama, where's my... Di ba? Pag ganun, due na akong pumunta kay Kuya Lindon. Kasi pag hinahanap na niya ang hot dog. Ang next, besides grocery goods, what other services you offer? Siyempre, napag-usapan na natin yung shipping kanina. So, pwede Yes. na nating skip yung... Sa Balikbayan Box, meron kami Massage pick up. services. Oo nga. Secret yun. Okay, guys. Ano yun, Sa likod yun. Naisip ko na yun, binagit pa niya eh. Uy, baka business idea yan. Ayoko nang sundan yan kasi baka baka ma-MTRCB tayo. Okay, sige. Pwede ko na itanong ngayon. Para yung, ang hirap na seryosohin itong tanong na to. Besides grocery goods, what other services you offered? So, yeah, yun naman po ang Kapis Parol from the Philippines. Halo-halo. Halo-halo, yes, Yes. pag summer. Magnolia ice cream on scoop. So, Merong yung pupunta ang mga customers. sorbetero. Yeah. Ay, ang saya. Okay, sige, makapag-wooster nga ulit. Pagkain talaga dadayo talaga ako eh. Okay, so ang parol naman po is from where? Saan sa part sa Pilipinas natin? Pampanga. Pampanga. So kasi ang kagandahan kasi sa Parol, yung lifespan niya, 10 to 15 years. Hindi mo kailangan palitan. So every year, sasabit mo na lang. Yeah, pero kailangan indoor kasi baka masira naman Hindi, sa labas. pwede siyang outdoor as long as na-covered lang Covered. yung yung kagaya yung porch na ganyan. Okay, so meron akong follow-up question. Meron bang pagkakataon na may pumunta doon or may customers na sinuyod yung mga groceries and yung talagang namakyaw, ganyan. Yes. Merong ganon, especially pag out of state. Out of state. So for example, Vermont, New Hampshire, Maine, especially Bangor, Maine. Kasi medyo malayo.
Yeah. So pag namili yan, minimum $500. Aha. Na gano'n. Kasi ini-stock nila yung products nila, yung pagkain Filipino products for a month or two. Wala ba silang malaking Filipino grocery doon? Bihira. Bihira Kaya kasi. dadayo talaga sila. Especially That's good. yung Vermont. Na gano'n. So wala rin silang Pilipinos. Tapos ganun din, complete din yan. Frozen goods, snacks, Yes, everything, variety. pangluto, okay. So dry goods at saka frozen. Especially mga isda. So every time na pumupunta naman yung gano'n, so binibigyan ko ng additional discount. Or binibigyan ko ng panganan tuna. Okay. Kahapon, kagaya yesterday, may nagpunta taga Maine. Aha. So naka almost $500 sila. So binigyan ko sila ng panganan tuna. Oh, yung sarap So naman. yun. Babalik yun for sure. Yes. Ganyan. So kailangan mo yung relationship with the customer. Okay. Okay, Boss Lindo naman tayo. Yung mga namamakyaw dyan. Minsan namamakyaw din ako, pero di naman $500. Grabe naman. Meron din. Like, usually, mga customer na like once a month lang pupunta. Nag-i-stock din. Nag-i-stock sila, yes. O kaya yung mga out of state. Right. Yeah. So, sila yung mga namamakyaw. Like, yung mga bihira pumunta. Right. Minsan na niya. Ano naman tayo? Shift naman tayo. Ano naman yung most memorable experience in your entire grocery business life? Ayan, kay Boss Lyndon tayo mag-start. So, ito, most memorable ko, like during pandemic. So, hindi ako ready. May isa akong agent na nagda-drop ng box. So, bigla siya dumating, I think like 6 or 7 p.m. Unexpected, nagdala siya ng almost 50 boxes. 50 boxes? 50 boxes, oo. Ano yung naka-truck dumating? Ganun? Naka-truck, oo, naka-U-Haul. So, ngayon, naka-schedule yung pick-up ng box namin Thursday, the following week. And nagkataon na lockdown. So, na-stock yung box sa tindahan for like over a month. Paano ang storage? Pag dumadaan ako sa hallway, tagilid. Okay. Kasi ganun kasikip, yeah. Oh my goodness. Yun ang ano. Tapos na-resolve naman siya kasi nga So, after- na-ship naman siya eventually. Na-ship siya eventually. Kasi that time, I think nag-lockdown tayo, so hindi Yeah. pwede mag-travel yung from other state. Right. Oo, so yung taga-Jersey hindi makapunta dito. Sa'yo naman, Boss Israel, mukhang malalim ang iniisip mong experience Marami dyan. kasi. Yun Plenty. nga, it's so Plenty kaya of nga itong- memorable experience, Yes, itong question yeah. na to very tricky. Kasi nga, there's always a memorable experience yeah. naman. Pero sige, if you were to pick one or two, ano yung most memorable experience para sa Customers. customers? Aha. So number 1 yan. Aha. Oo. So yung the next one is yung owner ng Mamasita. Okay. So nagpunta sa store. So nag-shopping siya ng products niya. So worth $500 or $600. Tapos binigay niya sa mga customer ko. Binili niya, and then pinamigay niya rin. Yes. Nice. Oo, kay Jorbin. Yeah. Oo, Mamasitas yung mga pangluto. Yes. Yeah, okay. Yung owner nagpunta sa store. So, did you know that she was arriving? Or, okay. Meron ako notice Okay. with a good friend of mine which is Kaloy Lapus. And did you know na ganun yung mangyayari or surprise Hindi, yun? surprise Ay, yun. Oo, galing! yeah. So you were expecting dadating si owner ng Mama Sita and then akala mo lang mag-guesting lang doon. oo, Hi, hello. yeah. Titingnan yung products nila na gano'n. So may mga question din siya sa akin. Okay. Tapos all of the sudden, yung nanay namili. Okay. So dalawang cart. Tapos pinamigay din sa Binigay mga. din. Meron pa bang additional experience? Kasi sabi mo marami eh. Experience, marami. Yung kids ko. So I mold my kids as a young age na i-train sila sa store. Napansin ko nga, si eldest mo I think, nandun din siya sa Even store. the eldest, Yeah. my youngest, sa store ko sila. Last visit ko dun sa inyo, Boss Lyndon, andun din yung girl mo eh. Wala siyang anak na babae! Patay tayo dyan. Kanino ba yun? Pamangkin yun. Yung maliit. Pamangkin. So, Ethan lang pala at saka. Hilary ba ito? Sabi kasi yung isa pa. Pinawisan ako. Hindi ko naman kasi alam. Mga napapakabit. Teka lang.
That's good. Alright, dito naman tayo, syempre. I'm sure merong mga nanonood dyan na aspiring mga entrepreneurs or baka mga aspiring din sila na magkaroon ng kanilang mga businesses. Ano naman po ang inyong best advice sa mga bagong entrepreneurs dito sa New England or Massachusetts? Sali na ako doon. Yes, kasali ako doon. Kasi Yes. bago lang din ako, Sinag Lokal. Sinag lokal. Yes, thank you so much. Okay, unahin natin si Boss Lyndon. Papaisip ako So actually, pag advice ko sa mga new businesses, I think pinakamaganda sa lahat yung marketing. Marketing. Kasi, yes, para makilala ng customers. Yeah. And then kung may physical store, location. Location, number one talaga. Yeah. Sa inyo, Boss Israel, anong mukhang malalim na iniisip. Medyo marami. May konti ka dyan, basahin na lang Yes. natin. Okay, unahin natin. May nakikita Number ko dyan. 1, you have to embrace know the feedback. market. Yes. Yes. And then, customer. So you treat the customer not like a customer. You treat them like a family. Tapos, understand your products. Hindi yung kailangan i-google mo para i-explain mo sa customer. Right. Ano pa mga O, paano? nakasulat dyan? Embrace the feedback. So, dyan ka magkakaroon ng idea kung ano yung negative feedback ng Ano pong customer. usually mga feedback? Especially products Products. Okay. Kailangan meron kang wide selections. So, otherwise, yun yung pang-inganyo mo sa customer. Products na. Ako, speaking of nabanggit ni Boss Israel, yung parang treat your customer like family. Boss Lyndon, share ko na to kasi hindi ko talaga ito makakalimutan kaya bumabalik din ako ng whole book. In my own experience, so yung ano ko nga medyo makulit, diba? I think one of the first few na visit ko kay Boss Lyndon na hindi ko talaga makakalimutan, makulit yung anak ko noon. As in talagang ano siya, parang, I wanna go home, whatever. Ito naman si Boss Lyndon, nakakatuwa na touch talaga ako. Kasi kami lang dalawa ni Luke noon. Tumulong talaga siyang ilagay yung grocery doon sa kotse, and then ganyan. You don't really experience that Correct. anywhere na ano eh. That's Without even questioning na. Basta automatic lang siya. Nagulat na lang ako, nandiyan na si Boss Lyndon. Okay, open na yung car, habang ibabakal ko yung anak ko, si Boss Lyndon na yung sa likod, nag-aayos. Sabi ko, after that time na na-experience ko yun, guys, sabi ko, I think I feel home, more home. Kasi You nga, feel comfortable. yes, I feel comfortable. Sabi ko, ganito pala ang mga Filipino dito. It was a very simple gesture, pero every time na hindi ko talaga siya makakalimutan. Thank you so much, Boss Lyndon, doon. Talagang guys don't forget, yung mga ganyan experience masaya. Fast talk tayo. Ito ng natin. Favorite Filipino dish? Sinigang adobo. Adobo lechon. Favorite Filipino dessert? Leche plan. Leche flan. Favorite Filipino snack? Chippy. Chicharon. Favorite traditional game? Tumbang preso and patintero. Patintero. Tsaka taguan. Favorite dish to cook for the family and friends? Caldereta. Adobo. Adobo. Adobong manok, pork. Pork. Okay, lakwatsero o taong bahay? Kimikero. 50-50 Pwede lakwatsero, pwede rin taong bahay. Depende Okay. sa mood. Diet or kain ng kain? Lamon. Okay. Diet. Diet. Parang lamon din ako. Okay. Cook or take out? Both. Cook. Okay. Early bird or night owl? Early bird. Night owl. Okay. Hip hop or heavy metal? Slow rock. Hip hop. Oh, smooth na smooth talaga eh, no? Favorite superhero? My dad. Yes. Okay. Superman. Superman. All right. If you could have any superpower, what would it be? Flash. Hindi nakapagod. Hindi na mapagod. Oh, hindi na mapagod. Yan. Gusto ko din yan. O, kailangan ko kay Lucas yan eh. Favorite sport during free time? Ping pong. Exercise. Favorite vacation place with the family? Europe. Yeah, same sa Europe. One thing you never leave home without? Cell phone. Phone and keys. Favorite activity with your kids? Eating and traveling. Traveling and going to the park. Favorite activity with your wife?
Watching movie at home and traveling. Yes, talaga naman. Ito yung mga Netflix and chill. Yes. Traveling and going to the beach. Okay, favorite nyo about Mrs. Very patient, maalaga, and masarap magluto. Okay, Boss Lindon. Lahat eh. Good answer ka dyan. Okay, yes. Maalaga and very patient. Okay. Alright, lights on or lights off? Depends on the mood. Candles. Ikaw, Boss Lindon. Dim light. Yes, talaga. Very good. Thank you so much. That's good. Alright, welcome back. Dito naman tayo sa ating segment 3. Ang pag-uusapan natin ng childhood and family life. First question, unahin natin si Boss Lindon. What was the childhood like and where did you grow up? So, lumaki ako sa Bacolod. Bacolod. Yeah, I went to Chinese school. So, unfortunately, ngayon hindi na ako marunong mag-Chinese. Ano, Hokkien to pag Philippines. Hokkien, yeah. Yeah. Mhm. So, nandun ako sa Philippines until college. So, laking Bacolod talaga. Laking Born and Bacolod ako. raised. Yes. Switch naman tayo kay Boss Israel. Ano naman ang iyong childhood like? Okay, so lumaki ko sa Batangas and then I went to school to Manila during college time. Okay. Saan sa Manila? PATS, College PATS? of Aeronautics. Oy, magpipiloto dapat. Pipiloto, kaso maaga nag-landing. Pwede pa rin naman. Siyempre, nag-check ako ng phone kasi wala akong alam sa mga joke na ganyan, guys. Hindi ko alam yan. Okay, pero okay, sige. Balik ko muna kay Boss Lindon. Kamusta naman ang childhood mo nun? Batang gala ka ba? Ano bang tahimik na bata? Regular na bata lang. Oo. Yeah. Laro-laro So, sa labas. Yes, oo. Lagi nasa kapitbahay, hindi naman. Lagi ako sa kapitbahay, pero kasi maliit lang yung subdivision namin. So, tatlo lang kami magkaibigan doon. Tapos kayo naman sa Batangas. Sa Batangas, ako gala ako, mahilig ako maglaro. So kung saan ako nakakarating. Kapitbahay, kung saang farm, o kung isang ano man kanto. yan. Oo. Sa kabila. Akala ko laking farm siya eh. Ay, hindi ako yun, si Go. Sa farm? Lumaki sa farm? Ay, nako. Okay. Sige. Tapos meron bang kwento nung kabataan na hindi niyo makakalimutan? Ako puro mga sugat lang inabot ko na. Nag-beach na walang paalam. Pagka-uwi, pinalo. Palo. Palo. Oo. Hindi pa naman usog grounded. Yung palo talaga. Palo talaga. Aha. Mga ilang taong kayo nun? Siguro nasa mga elementary pa lang ako nun eh. Mga 12, 13. So, madalas ka napapalo dati? Pag kami ginawang kasalanan. Safe answer, yes. Ikaw, Boss Lindon, hindi ka naman medyo napapalo dati. Napapalo rin. Napapalo Oo. rin. Yung mga dapa, gano'n. Oo. Meron ako naalala kasi before, nagmotor ako. So sabi ng papa ko, dapat doon lang sa subdivision namin. Ilang taong ka nito? Ito ba ako noon? Siguro like 12? Aha, okay. Motor, walang lisensya, Oh, di ba? wala. Ano yun eh? Scooter yun na motor. Aha. Dinala ko sa kabilang subdivision. Nahuli ako. Anong tawag dito? Anong punishment? Palo. Chinelas. Oo. Kaloka. Syempre, dito hindi pwedeng gawin yung palo na yan. Okay, fast forward tayo sa high school. Kamusta naman po ang inyong high school? Simulan natin kay Boss Israel. High school, Ano ba yung ganun mga pa crush rin. ng bayan ka ba dyan? Ano bang No, hindi. mabarkada? Mahilig ako mabarkada. Mabarkada. Aha. Pero wala ako hilig sa babae. Puro gimmickero lang ako. Maniwala tayo dyan. Safe answer. Okay. Ikaw naman, Boss Lindo, kamusta naman ang high school life mo? High school barkada Mga lang. honor student ka niyan, ha? Wala mga ganon.
Wala. Si Boss Ed na, straight A's daw yan. Yeah. Mga ganon. May ganon ba sa inyong dalawa? Ako, hindi ako pwede sa ganun. Ako din eh. Wala akong ganyan. Isa lang ang A ko dun eh. Masaya na yung tatay ko. Kaya nga, 75 okay na. Oo. Mga Pwede na yun. Pasang- Oo. isang pirma na lang, 74 na. So sa'yo, boss, din ang ganun din. Barkada. Fast forward to your life here, papuntang US. Kamusta naman ang naging Paano ba? So, papa ko nauna dito before. Okay. Then sumunod na lang kami. Yung mother ko. So family visa, parang ganyan, IR. Yeah. Okay. Wala pang asawa nun? Wala pa. Okay, so as ilang taon kayo nun na nag-transfer kayo dito sa US? 20 years old ako. So medyo adult na. Oo. Okay. Before Tapos mag-21. siblings kasama? Wala, ako lang mag-isa. Ay, solong anak. Ang saya naman. Okay. Tapos dito ka na nagtrabaho, din dito na nag-start. Dito na rin nakilala si Mrs. and everything. Dito na yan. Ay, sa'yo naman, Boss Israel, mukhang malalim na naman. Ano bang kwento ng buhay mo dito? Ayan. So anyway, si mami ko nandito na 1965. Okay. So bumalik siya sa Philippines 70. So nagpakasal sila ng father ko. And then bumalik uli si mami ko dito 1980. So petition kami. Petition. So we follow 1992 yung sister ko, ako naman 93. Okay. And then na-meet ko yung wife ko 2004. Dito na din. Dito na rin Love sa life talaga. sa Massachusetts. Aha. So ngayon may anak kaming dalawa. Okay. Nathan and Alex. O sige, ano pong year and month yung inyong anniversary naman ni Mrs.? June 2008. Yan. O sa'yo naman, Boss Israel. Ano naman anniversary? December 18, 2004. 2004. So total, ano na to, ilang years na yung pinag-uusapan natin? 20 years namin this 20. coming. 20 December. years. Tapos, ang kids nyo rin, dalawa na. Dalawa. We have Tyler 2 and boys, Ethan. Ano pong age nila? Si Tyler, yung panganay ko is 11, si Ethan, 6. Ikaw, may eldest ka na na, adult na eh. 19 and 17. 19 and 17. Ah, malapit ka na mag-empty nester. Malapit ka I na know, dun. yeah. Yung isa, nasa dorm. Okay. So yung isa nasa akin pal, pero last year na lang. Last year na. Okay. So marami pang Netflix and chill yan pag Yes. Okay. May Prime in Chile. Amazon Prime naman. Oh, may Hulu pa, may ano pa. Oh. Dumadami na. Okay, among the many good memories you have with your family, kasi kayo dito na kayo nag-meet and everything, is there one specific memory na hindi nyo makakalimutan sa inyong pamilya? Meron ba kayong naging major challenge or a vacation you'll never forget na sobrang saya nyo nung time na yon? Okay, yung memorable namin is when we travel Europe. So 7 countries, 8 days. So meaning Back to back yun. back to back, oo. So medyo nakakapagod. Train Pero and yung- plane. Yeah. Yeah. So yung kids namin, na-enjoy nila. So, Commute pa naman sa Europe. Commute yun. Oo, Yeah. yeah. So package deal yung kinuha namin. Right. Oo. So kaya lang, medyo pressure sa mga bata. Pero at the same time, na-enjoy. But you'll be surprised adapt talaga sila. Mag-a-adapt sila. They Oh. have to. Yeah, kain na lang dito. Yeah. On the go kain. Switch naman tayo kay Boss Lindon. Ano namang memorable experience mo with your family? I think yung first time mag-travel din namin sa Europe as a family. So, Saan ito? Paris, Italy, and London. Yan. So si Tyler that time, 5 years old pa lang. 6. Si Ethan magtutu. Aha. Yeah. Bit-bitin pa yon. Bit-bitten. Aha. So, Stroller, gano'n. stroller. Yeah. Okay. Pero ano naman, stroller friendly naman sa Europe eh. Oh, actually yung memorable ko is with Tyler. Kasi lumalaki na siya. And then pagdating namin sa London from Italy, sabi ng papa ko, may picture ba si Tyler sa guards doon sa London? Sabi ko, shoots, wala. So pagdating namin sa airport, nagpaalam ako sa wife ko, sabi ko, pwede ba kaming mag-separate ni Tyler? Aha. So, kaming dalawa lang, si Tyler, si Ethan, mother-in-law ko, pumunta na doon sa bahay ng friend namin. Okay. So, kami dalawa na masyal. So, yun. Nag-father and son Yes, kayo father and son doon. kami. That's nice. Never siya nagreklamo, gutom na pala siya. Okay. So, ikot lang kami ng ikot. Ang haba ng lakad namin. Uh-huh. Pero never siya nagreklamo na gutom. Totally wala. 6 years old to, 6 ha? years old, yes. You see, pag busy talaga sila, minsan kahit gutom na, hindi na nila may iisip yan. Basta nag-enjoy. Yes.
So, Pinoy Republic and San sa Worcester. We do balikbayan box services. We sell Kapis Parol. Every Saturdays, meron ding meals to go with J&J Turo-Turo and Yes, Boss Jervin. Jules Kitchen. Meron kaming halo-halo from Wednesday to Sunday. And also the sorbetes, which is Magnolia ice cream. Yung halo-halo, di ba order ahead yan? Para ma-ready. Preferably. Pwede ring walk-in na pero much better kung ite-text nyo ako like 30 minutes before na dumating kayo sa store. Any events na ipopromote? Spook Fest 2024, abangan mga kababayan sa New England. Mga banda-banda. A local band sa Massachusetts. So, yung mga Pilipino sa New England, baka gusto nyo mag-join ng Pinoy Riders of New England. So, mountain biking to. And also, Pilgrim Shooters of New England. Kung mahilig naman kayo sa mga... Baril-barilan. Baril-barilan. Pwede may mga laruan lang. Okay, meron ding group, yes. Naka-join ako dyan. Asian Food Mart in Holbrook. So, meron kaming balikbayan box services. Filipino groceries. So, yung mga luto naman, meron kaming pre-order lang. So, tawag kayo Thursday and then for pick up on Saturday. Tapos, meron na kaming website. Go to www.asianfoodmartinc.com kung gusto nyo magpa-deliver na lang or pa-ship ng orders nyo. Shoutout muna tayo sa ating mga friends. Nagpapasalamat ako sa wife ko, sa mom ko, sister, and my 2 kids. Pinapasalamatan ko rin lahat ng mga customers na mga sumusuporta sa Pinoy Republic and San. Maraming salamat po. Yeah, nagpapasalamat ako sa family ko na sumusuporta, sa mga customers, mga suki na bumabalik every week para mamili sa tindahan. Yes, thank you so much. Yan ang pinaka-importante. Alright, maraming salamat po. This is the end of our episode 4 ng Sinag Local Podcast. Thank you so much, Boss Israel of Pinoy Republic and San. And then kay Boss Lindo naman po ng Asian Food Mart sa Holbrook. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you. Mag-enjoy ako sa edit nito. Imagine mo pag live to, wala na. Hindi pwede po live.